Sa paanan na makapangyarihang Mount Talinis, sa magandang bayan ng Valencia, Negros Oriental, ay may isang tahanan na napapalibutan ng matatayog na puno at napakatahimik na kapaligiran. Dito sa barangay Palimpinon, inaakala ng lahat na ligtas, payapa at malayo sa anumang gulo ang sinumang pipiling manirahan. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang tunog ng mga kalikasan ay tila uyayi sa mga residente. Ngunit noong Hulyo 2022, ang dating tahimik at idilikong pamayanang ito ay biglang nagising sa isang karumal-dumal at nakapangingilabot na katotohanan na mag-iiwan na malalim na sugat sa buong lalawigan. Isang 34 taong gulang na nurse na nagngangalang Clarissa Montefalco ang biglang naglaho na parang bula. Sa ospital kung saan siya nagtatrabaho, kilala si Clarissa bilang isang taong lubhang maawain, dedikado at walang kapagurang naglilingkod sa mga may sakit. Sa kanyang mga kaibigan at kasamahan sa propesyon, siya ang laging takbuhan sa oras ng pangangailangan. Isang matibay na sandigan na lagi may nakahandang payo at mainit na ngiti. Walang sino man sa kanyang paligid ang nakakaalam na sa loob mismo ng kanyang sariling tahanan, may isang maitim at delikadong banta na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaligayahan at katahimikan. Ilang araw siyang walang tigil na hinanap ng kanyang mga nag-aalalang mahal sa buhay. Ang kanyang cellphone, palaging unreachable at direktang napupunta sa voicemail. Ang kanyang asawa na si Robert Harrison, malamig, walang emosyon at tila walang pakialam sa mga tanong ng mga tao. Hanggang sa isang masansang at nakalululang amoy ng nabubulok na laman ang mag-akay sa mga otoridad patungo sa mismong bakuran ng kanilang tahanan. Doon, sa ilalim ng isang mababaw, madilim at bagong hinalukay na hukay, natagpuan ng mga investigador ang nakakakilabot na sagot sa kanyang misteryosong pagkawala. Si Clarissa Montefalco o mas kilala bilang Clara ay lumaki at nagdalaga sa masiglang lungsod ng Dumaguete. Mula sa kanyang kabataan, maliwanag na sa kanyang puso ang pangarap na maging isang nurse upang makatulong sa kapwa. Dahil sa kanyang sipag, tiyaga at sakripisyo, nakatapos siya ng kursong nursing at matagumpay na nakapasa sa nursing board exam. Mabait, masayahin at laging may ngiti sa mga labi. Ganito ay larawan ng lahat ng nakakakilala ang paboritong nurse ng bayan. Dahil sa kanyang magandang personalidad at dedikasyon sa trabaho, mabilis na napamahal si Clara sa kanyang mga nakakasalamuha. Kalaunan, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala ni Clara ang isang retiradong banyaga, si Robert Harrison, na mas kilala sa tawag na Bob Harrison, na nooy 61 taong gulang na. Nabihag ng gusto si Bob Harrison sa likas na ganda ng Negros Oriental at sa natatanging kabaitan at alaga ni Clara. Kahit na mayroong malaking 27 na taong agwat sa kanilang mga edad, nagpasya pa rin silang magpakasal at magtayo ng sariling pamilya. Sa paglipas ng mga taon, biniyayaan ang kanilang pagsasama ng dalawang mababait na anak. Si Ethan na 8 na taong gulang at si Chloe na 11 na taong gulang. Upang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya, nagtayo sila ng isang malawak at magandang bahay sa maburol na bahagi ng barangay Palimpinon sa Valencia. Sa panlabas na anyo, mukhang perpekto at walang kapintas-pintas ang buhay ng pamilya Harrison. Isang maaruga at abalang ina, isang retiradong dayuhan na may sapat na katuwang na sa buhay, at dalawang malulusog na anak na sina Ethan at Chloe. Sa likod ng mga nakasara at nakalapat na pinto ng kanilang magandang tahanan, nag-uumpisa ng mabuo ang isang napakalakas at mapanirang bagyo. Pagpasok ng taong 2022, naging napakadalas at maiinit ang mga pagtatalo ng mag-asawang Clara at Bob Harrison
Dalawang pangunahing bagay ang naging sanhi ng paulit-ulit na away na ito. Ang mga usapin ukol sa pera at pagmamay-ari ng mga ari-arian at ang lumalalim na hinala ng pagtataksil. Nalaman ni Clarissa Montefalco sa pamamagitan ng ilang ebidensya na may ibang babae palang pinupuntahan at pinagtatakpan si Bob Harrison. Sa tuwing susubukan ni Clara na pag-usapan ang usaping ito na maayos, nagiging lubhang marahas, palamura at mainitin ng ulo ng 61 anyos na mister. Dahil sa matinding takot para sa kanyang sariling buhay at sa kapakanan ng kanyang mga anak na sina Ethan at Chloe, gumawa si Clara ng isang napakatalinong hakbang. Bago pa man sumapit ang kalagitnaan ng Hulyo 2022, nag-iwan si Clarissa Montefalco ng isang lihim, ngunit importanteng sulat sa kanyang pinagkakatiwalaang matalik na kaibigan at kasamahan sa ospital. Ang nakasulat sa nakakakilabot na liham na iyon: "Kapag may nangyaring masama sa akin o kapag bigla akong nawala, hanapin niyo si Bob Harrison. Siya lang ang may gawa nito sa akin." Ang sulat na ito ang magiging pinakamahalagang susi upang mabuksan ang pinto ng katotohanan sa hinaharap. Linggo, Hulyo 17, 2022. Ito ang eksaktong araw na huling nakausap ng mga matatalik na kaibigan si Clara sa pamamagitan ng simpleng text message. Pagkatapos niyon, tila naglaho na ang lahat ng komunikasyon mula sa kanya. Nang sumunod na araw, Lunes, Hulyo 18, hindi sumipot si Clara Montefalco sa kanyang nakatakdang duty at shift sa ospital. Dahil hindi kailanman ginagawa ng isang napaka-dedikado at responsableng nurse ang mag-absent ng walang abiso, tumawag agad ang kanyang mga nag-aalalang kasamahan, ngunit ang kanyang cellphone ay tuluyan ng nakapatay at sarado. Sa araw ding iyon, ang kasambahay ng pamilya na dapat ay magre-report at magtatrabaho sa bahay ay biglang pinauwi agad ni Bob Harrison. Ang ibinigay na dahilan na mister, bigla daw kailangan pumunta sa Davao City si Clara para sa isang napaka-urgent na business trip. Kaya pinalalabas niyang huwag muna itong pumasok sa mga susunod na araw. Ngunit hindi kailanman kumagat ang mga kaibigan at kamag-anak ni Clarissa Montefalco sa gawa-gawang kwentong ito. Alam nila na kailanman ay hindi iiwan ni Clara ang kanyang 8 at 11 na taong gulang na mga anak na sina Ethan at Chloe nang walang sapat na bilin o pasabi. At higit sa lahat, biglang nagliwanag sa kanilang alaala ang lihim na sulat na iniiwan ng nurse tungkol kay Bob Harrison. Martes, Hulyo 19, 2022. Bitbit ang lihim at nakakatakot na sulat ni Clarissa Montefalco. Mabilis na pumunta ang kanyang mga kaibigan sa Valencia Police Station upang maghain ng opisyal na missing person report at humingi ng agaran tulong sa mga otoridad sa pamumuno ng lokal na PNP at sa pakikipagtulungan ng Scene of the Crime Operatives o ang SOCO. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang tahimik na bahay ng mag-asawa sa Barangay Palimpinon upang magsagawa ng masusing inspeksyon at pagsisiyasat sa paligid ng ari-arian. Nang pumasok ang mga pulis sa bakuran, naramdaman nila ang kakaibang bigat ng kapaligiran. Ang dating payapang bakuran na napapalibutan ng matatayog na puno ay tila may itinatagong napakadilim na liham at nakakakilabot na katotohanan. Wala doon si Bob Harrison, ngunit ang mga bakas sa paligid ay nagpakita na may hindi pangkaraniwan at marahas na nangyari sa nakalipas na 24 na oras sa loob at labas ng tahanan. Habang sinusuyod ng mga investigador at ng SOCO team ang malawak at madilim na bakuran, isang masangsang, matindi at nakakasukang amoy ng nabubulok na laman ang nag-akay sa kanila patungo sa isang tagong sulok na may makakapal na punong kahoy. Doon sa malamig at madilim na sulok na iyon, nakita ng mga otoridad ang isang bagong tabon na lupa, halatang minadali at tinakpan lamang ng mga tuyong dahon, sanga at iba't ibang halaman.
upang hindi mapansin ng sino mang papasok. Nang simulan ng mga pulis at ng forensic team ang paghuhukay sa nasabing lugar, lalong tumindi ang amoy na pumapain lang sa hangin. Sa lalim ng ilang talampakan lamang mula sa ibabaw, natagpuan ng Soko ang walang buhay, malamig at wala nang hiningang katawan ni Clarissa Montefalco. Ang magandang nurse na dating puno ng sigla at pagmamahal sa buhay ay nakalugmok na ngayon sa madilim na hukay sa sarili niyang bakuran. Ayon sa opisyal na autopsy report na inilabas ng medical examiner, nagtamo si Clara na matitinding pinsala at fracturing sa kanyang ulo at katawan. Sanhi ng paulit-ulit na pagpalo gamit ang isang napakadigas at mabigat na bagay. Tinatayang 2 hanggang 3 araw na siyang patay bago pa man natagpuan sa isang timeline na eksaktong tumutugma sa araw ng kanyang huling pagpaparamdam noong Hulyo 17. Miyerkules, Hulyo 20, 2022. Habang mabilis na nagkasana malawak na manhunt operation ng local police force laban sa suspect, kusa namang pumunta si Robert Harrison sa NBI office sa Dumaguete City upang isuko ang kanyang sarili. Bagamat matigas siyang tumanggi na magbigay ng anumang formal na pahayag o pag-amin sa mga investigador, ang mga nakalap na physical at circumstantial na ebidensya laban sa kanya ay labis-labis at napakatibay na para sa korte upang mapatunayan ang kanyang kasalanan. Kabilang sa mga pinakamalakas na ebidensya laban sa dayuhan na si Bob Harrison ay ang mismong liham na biktima na si Clarissa Montefalco sa direktang nagtuturo sa kanya sakaling may mangyaring masama. Ang kanyang halatang pagsisinungaling sa kasambahay upang mag-alala ng oras at linlangin ang mga tao at ang mismong lokasyon ng hukay na nasa loob ng sarili nilang pribadong bakuran. Dahil sa bigat ng mga patunay, opisyal at mabilis na isinampa ng mga prosekutor ang kasong parricide. Sa ilalim ng Article 246 ng Revised Penal Code ng Pilipinas, laban sa 61 anyos na si Bob Harrison, sa ilalim ng umiiral na batas ng Pilipinas, ang parricide ay ang krimen ng pagpatay sa sariling asawa, anak o magulang, at ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamabigat na krimen sa bansa. Sa buong proseso ng paglilitis sa korte, sinubukan man ng depensa na maghain ng mga argumento at alibay para kay Bob Harrison. Hindi kayang tibagin ng kahit anong dahilan ang malinis at sunod-sunod na kadena ng ebidensya. Ang huling sulat ni Clara mula sa hukay ay nagsisilbing pinakamalakas na boses ng biktima na hindi kailanman naisara ng pumatay sa kanya. Dahil sa matitibay at walang kapintasang ebidensyang iniharap ng prosekusyon, hinatulan ng Regional Trial Court o ang RTC na si Bob Harrison sa parusang reclusion perpetua para sa pagpatay sa kanyang misis na si Clarissa Montefalco. Ang parusang ito ay nangangahulugan ng pagkakakulong mula 20 na taon at 1 araw hanggang 40 taong pagkakakulong nang walang anumang eligibility o tsansa para sa maagang parol. Bukod sa habang buhay na pagkabilanggo, inutusan din ng korte ang akusado na magbayad ng kabuang mahigit 300,000 para sa civil indemnity, moral damages at exemplary damages na ibibigay sa naulilang pamilya ng biktima, alinsunod sa mga umiiral na batas at jurisprudence sa Pilipinas. Habang nagdurusa ang mamamatay tao na si Bob Harrison sa loob ng makipot at malamig na selda, ang 2 ulilang anak na sina Ethan at Chloe ay opisyal na ipinagkaloob ng korte at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ligtas na pangangalaga at galingan ng kapatid ni Clara. Ang 2 bata, sa kabila ng traumatic na kaganapan, ay dahan-dahang tinutulungan bumangon mula sa matinding sugat na iniwan ng pagkawala ng kanilang ina sa kanilang mismong ama. Isang mahalagang buhay na naman ng isang masipag na ina at dedikadong nurse na si Clarissa Montefalco
Ang nakuha at nawala ng dahil lamang sa walang kwentang selos, galit at pagnanais na makontrol ang ibang tao. Nakamit man ang katarungan sa ilalim ng ating batas at nabilangguman ng mamamatay tao na si Bob Harrison. Hindi na kailanman maibabalik ang buhay at init ng pagmamahal ni Clara para sa kanyang dalawang nagmamahal na anak na sina Ethan at Chloe. Ang totoong kwentong ito ni Clarissa Montefalco ay isang malaking paalala mula sa amin dito sa YouTube Crime Diaries. Kapag nakakaramdam na kayo ng mga maagang palatandaan ng banta, matinding kontrol o karahasan sa loob ng tahanan tulad ng naranasan ni Clara sa kamay ni Bob Harrison, huwag na huwag kayong matakot na humingi agad ng tulong sa mga otoridad, sa inyong mga pamilya o sa pinakamalapit na barangay VAUSI desk. Ang matalinong pag-iwan ni Clara ng isang simpleng liham bago siya mawala ang naging pangunahing daan upang mailantad ang katotohanan at hindi mabaon sa limot ang kanyang kaso. Ano ang inyong personal na saloobin at opinyon sa nakakagimbal na kasong ito ni Clarissa Montefalco? Naging sapat ba para sa inyo ang hatol ng korte kay Bob Harrison para sa kapakanan ni Ethan at Chloe? I-comment lamang ang inyong mga saloobin at opinyon sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa YouTube Crime Diaries para sa higit pang mga totoong kwento ng investigasyon, misteryo at katarungan. Hanggang sa muling pahina ng ating diary.